Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kabayang OFW and welcome back sa ating panibagong episode sa The Servant Explorers. Ayan, my name is Lujin and I'm here para i-guide ko kayo sa aking recently na pag-uwi sa Pilipinas kung paano ako kumuha ng OEC. So napakadali lang, within 3 minutes I think natapos ko yung pagkuha ko ng OEC through online kasi hindi naman first time na kumuha ko ng OEC. Like every year umuwi naman ako ng Pilipinas and with all the complete details sa online or sa website ng OEC ay napadali yung pagkuha ko. So may mga nagsasabi or may mga nakita ako online na ginagamit yung mobile app. However, hindi ko pa na-try. So sa next na uwi ko sa Pilipinas, ta-try ko yung OFW na app para sa OEC. So pero na website pa rin yung gamit ko, yung e-service ng POAA, yung dating BM Online, as we all know na hindi na pwede or hindi na BM Online sa pagkuha ng OEC. Doon na tayo sa e-services online. Ayan, so ito po yung guide kung paano ko kinuha yung OEC online. So tinakpan ko lang, hinide ko lang yung ibang mga personal details na related sa akin. Ayan, so sana makatulong tong video na to. Okay. So e-registration, remember po mga kabayan, wala po tong bayad. So yung website na magsasabi or may nagsasabi na may bayad daw, so wag po ninyong accept, wag po ninyong ituloy kasi may mga kakilala ko na hiningan sila ng credit card details sa pagkuha ng OEC. Ganun na rin sa e-travel. Okay, so dito type natin yung ating email. Hide ko lang po yan. Ayan, tapos click ng next. So sinasabi dito, this website works well with Google Chrome. So dapat pala Google Chrome tayo. Lipat tayo, naka-Safari kasi ako. Okay, lipat tayo sa Google Chrome. It's the same website ang gagamitin natin. Okay. Punta tayo sa ating Google Chrome. Email address. Okay. Then click po natin yung next. Login. Ayan. So dito, mga kabayan, nag-a-ask dito, Pag-ibig Corner, disregard this notification if not applicable to you. So may option yan, pwede nating i-complete since regular naman akong nagbabayad din ng Pag-ibig and hindi na kailangan to. Okay, so dito tayo sa my right side, balik manggagawa, click na natin to. So ayan, not available, please secure your MID Pag-ibig, add it on your identification under your profile. So i-check natin kung makakakuha ba tayo ng OEC without Pag-ibig. Ayan na natin. So previous BM contract do not have deployment details. Okay, so ngayon flight date, ang lagi kong nilalagay sa flight date mga kabayan is yung alis ko sa abroad, pa uwi ng Pilipinas, pero pwede rin na palabas ng Pilipinas. Okay, kasi nasanay lang ako dati na ang hinihingi doon sa consulate yung walk-in pa, hindi pa uso yung website. Okay, hindi pa uso yung online, is yung flight na paalis talaga. Pero may mga kabayan naman tayo na ang ginagamit nila is yung sa pag-alis nila ng Pilipinas. Remember, ang validity ng OEC ay 60 days lang po mga kabayan, ha? 60 days lang po. So make sure na pareho yung ating details. Ayan,
yung company details at profile details. So click natin yung next. So ito na yung, tingnan nyo, ang bilis lang. Hindi na kailangan mag-walk-in. Same details kasi yun lang naman yung details na kinuha ko since umuwi ako last year din. So i-double check lang natin, no? Kung pareho yung nasa contract natin. So e-registration details, e-registration reference number, ito yung pinaka-reference number natin. Check natin yung pangalan natin, middle name at last name. Make sure na pareho ito sa passport natin. Ayan. So, contract details. Ayan. So, date created, kung kailan na tayo nagpa-verify ng ating contract. Ayan. Or ginawa yung e-registration. So, make sure na pareho yung ating yung ating details sa ating passport kasi yan yung titingnan ng ating mga immigration officer doon sa passport na paglabas nating Pilipinas kung tayo ay pabalik. So double check ko lang para wala tayong ma-miss out, no, sa visa page. So current visa page ko ang nakalagay na company, ayan, so expiry or validity niya is December pa mag-i-expire. So tama. Okay. And okay, tama yung ating employer and position. Okay. So yung salary, pwede din yung i-double check kung ano. Pwede rin pong hindi updated sa akin kasi hindi updated eh. Ayan, so OFW clear, principal clear, naka-check yan na position clear, country clear. Dito yung may pinaka-importanting question dito. Are you returning to this employer? So since yes, pag no kasi meaning magpa-verify tayo sa POEA. Ayan. Same employer po ang aking babalikan. Yes. Okay. Are you returning to this job site? Meaning same country ba? Yes, ganun din. Are your employment under the same position? Yes. Okay. Tapos final announcement. Ayan. Are you aware that you may face administrative disciplinary sanction for declaring false information in relation to your response in question number 1, same employer, and same question number 2, same job site. So dapat tama yung ating i-declare, mga kabayan. Yes. Okay. So final check. Okay. Yan. Tapos dito po sa taas, print OEC po tayo. Okay. Yan. Meron na akong OEC. Ang bilis lang. Okay? Exempted na ako sa babayarin sa paglabas ko ng Pilipinas. Hindi na ako magbabayad sa aking travel tax. Okay? So download ko siya ngayon. Ayan, nakalagay valid exit to August 13 kasi 60 days nga. So, ganun lang po kasimple mga kabayan ang pagkuha natin ng OEC online. And ganun lang kabilis hanggat as long as meron kayong complete na update doon sa ating website and also na-verify na yung contract ninyo sa POEA. And napakadali lang, within 3 minutes to 4 minutes lang yata pinaka-maximum nakakuha na ako and print ko. And make sure, paalala na rin sa ating mga kabayang OFW, no? Mag-print po tayo ng OEC, wag po dating dalhin lang yung barcode, lalo na or QR code. Kasi pagbalik natin ng abroad, doon sa Pilipinas, no, pag before tayo magpunta ng boarding gate, meron tinatawag na terminal fee refund. So kung wala tayong print out ng ating mga OEC, ay hindi po tayo mabibigyan ng terminal fee refund na sa worth 550 po yun. So sayang din po yun kung hindi natin makuha, may pang bili na tayo ng pasalubong pabalik abroad. And also, just a reminder, pag hindi naman nakuha ninyo yung terminal fee refund, valid pa po siya ng mga 2 years. So huwag kayong mag-alala, tago nyo lang yung boarding pass at yung copy ng OEC. Kasi last time na umuwi ako, hindi rin ako nag-print ng OEC
kasi akala ko okay na yung online, okay na yung pakita mo lang yung QR code and pakita mo lang yung electronic copy, but however kailangan talaga kasi kukunin nila doon sa mga officer sa desk, kukunin nila doon yung copy ng OEC. Ayan po. So, mga kabayan, sana nakatulong itong video na to para sa inyo, and good luck na rin and pa-share na rin sa ating mga kababayang OFW na uuwi or kung sino yung mga gustong makaalam paano kumuha ng OEC. Napakadali lang po hanggat meron kayong complete details. And just check yung iba naming mga videos dito sa The Servant Explorers para po sa ibang mga like verification of documents and mga paano po magpa-verify sa Pilipinas, ano yung mga requirements. So may mga ginawa po akong mga video based po doon sa mga na-experience ko previously. Ayan po, maraming salamat po and mag-ingat po kayong lahat, mabuhay po kayo and good luck and enjoy sa inyong vacation mga kabayang OFW.